Ito na ang ating labanan. Ipakita natin ang ating puwersa mga bossing. O ayan, i-play natin itong balitang ito at alamin. Sabi nga, may sapat ng numero para ma-impeach si VP Sara. Again, ang Davao City po, zero debt. Ibig sabihin, walang utang ang Davao City na iniwan ni VP Sara. Nilabanan ni VP Sara ang komunismo at ang mga adik sa kanyang probinsyang Davao City. Kaya nga naubos yung mga kriminal dyan eh. Ngayon, nung nasa DepEd naman siya, si VP Sara po ang may pinakamataas na trust rating sa lahat ng mga sekretaris ng gobyerno. Si Inday Sara na tumulong para maubos ang mga nagre-recruit ng mga kabataan natin sa eskwelahan para mag-armas laban sa bayan. Naubos yan. Bumagsak ang numero ng mga makabayan diyan sa Kamara. Ilan na lang sila? Naging 3 na lang sila. Si Inday Sara na ni walang kaluho-luho sa katawan, ni walang mamahaling relo, ni walang mamahaling sapatos, naka-Skechers lang yan, naka-polo shirt lang yan, nakapusod, walang makeup, at saka nakapantalon, ganun yan. Tapos putang ina, etong mga kupal na mga congressman, na mga putang ina nito, mga naka-Patek Philippe, naka-Rolex na ang mamahal, mga bag nila, putang ina, kala mo sasakyan, mas mahal pa sa sasakyan yung mga suot nila. Mga naka-bulletproof na mga SUV, putang mamahal niyan. Tapos ang sinisingil ninyo, ang sinisisi nyo si Inday Sara. Paikot-ikot ako dyan sa Davao, nakasakay ako sa pick-up ng mga Duterte. Putang ina nyo, may magnanakaw ba na pick-up ang sasakyan? Samantalang eto si Abante, pastor lang. Ang sasakyan naka-bulletproof na Escalade. Lokohin yung lelang nyo. Malalaman mo kung corrupt si VP Sara kung basura yung Davao. Tingnan nyo gano'ng kaganda Davao. Nung pamumuno niya, mas maganda pa nga yung pamumuno niya kaysa kay PRD. Pero maghanda ka, VP Sara. May mangyayaring malupit ngayon. Mag-antay ka lang, VP Sara. O mag-antay ka lang at kailangan i-ready mo na yung iyong mga bagahe dahil sigurado ako sooner or later lilipat ka na sa Malacanang. Panoorin nyo itong balitang walang kwentang ito. Mga kongresista, hati ang pahayag hinggil sa isang pagtitipon na isinagawa sa Batasang Pambansa. Ang mga naghain at nag-endorso naman ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Iba-iba rin ang pananaw hinggil sa kahihitat. Again may bali-balita. May bali-balita na minamadali itong impeachment na ito para pwedeng maupo si Tambi. O tapos si Tambi baka pwedeng may masamang gawin yan kay BBM o pwedeng ipa-impeach si BBM dahil nga dito sa blanco-blanco na bycam report. O tapos pag na-impeach din si Bongbong, ano mangyayari? Putang ina, ang laki ng presidente natin biglang naging malaking buhaya. O abangan nyo yan abangan nyo yan. Kasi nga bali-balita, nakamag-anak ng first family yung gusto nilang ipalit na House Speaker. So talagang pamilya lang nila yung pwede na makapasok dito sa gobyerno sa Pilipinas para yung wealth ng Pilipinas, yung yaman ng Pilipinas, paikot-ikot lang yan sa kanila. Ng reklamo. Si Mela Lesmoras sa sentro ng balita, live. Mela. Joshua, kapapasok lang ng balitang ito na kapanayam ng mga mamamahayag si House Secretary General Reginald Velasco kanina lamang at kinumpirma niya na may sapat na bilang na ang Kamara para ma-impeach si Vice President Sara. Madalian to As in, madalian to. Matapos ang napakaraming mga hearings, biglang boom. O ayan na. O ang media nagre-report na impeach na daw si VP Sara. Sa Kongreso, kailangan para ma-impeach siya at ma-disqualify siya for holding office, kailangan merong approval ng Senate. Antayin natin sa Senate kasi dyan sa Congress, alam na natin talaga yung mga karakas ng mga tao dyan. Pero dito sa Senate, may mangilan-ngilan pa rin na mga matitino at sigurado kung hindi
papayagan itong pag-impeach kay VP Sara? Sara Duterte, sabi nga ni Sec. Jen Velasco ay 102 lang o yung 1/3 ng mga mababatas yung kailangan para nga tuluyang umusad itong complaint laban sa Vice Presidente. Pero sa huling ulat nga ay nasa 153 na ang pumipirma dito nga sa 4th impeachment complaint na inaasahang Okay na, so impeach na. O, tingnan natin ngayon kung magfa-fly yan. Kasi syempre, pupunta pa yan sa Senate. Tingnan natin kung patutulogin ng Senate o i-dismiss ng Senate yan. Hindi na sila pwede mag-file ng kay VP Sara ng parehas na kaso ng pandarambong. Kapal ng mukha nyo. Kaya nga pinag-i-explain na kayo ng Korte Suprema patungkol dyan sa magic hocus-pocus nyo dyan sa GAA. Yun ang dapat na na pagtuunan nyo ng pansin. Hindi yung mga vloggers, hindi yung mga petty na mga issues ng bayan natin. Dapat yung malaki, yung may epekto talaga sa buhay ng mga Pilipino. Mga hayop kayo. Iakyat dito nga sa plenaryo ng Kamara kanina. At Joshua, ibalita ko naman yung update dito sa Kamara, no, isang prayer vigil nga yung kasalukuyang idinadaos dito. Huwag na kayong magdasal. Nagpe-prayer vigil pa dyan sa Congress. Puros naman kayo mga animal at mga demonyo, satanas, mga putok sa buho dyan. Huwag na kayo magdasal. Sinisira lang ninyo ang simbahan. Alam naman natin na hindi naman talaga totoo yung mga pagsimba-simba nyo. Hindi nyo naman sinasapuso yung turo ng Panginoon. Paano? Yung pare, putang ina niyan, politiko din. Oy, mga pali ng Katoliko, magising kayo sa katotohanan, mga tanga. Kayo ang unang-unang mga kurakot dito sa bayang Pilipinas. Ang unang-unang nag-introduce ng politika sa Pilipinas, mga Espanyol na mga praile. Ito nga, sa People's Center sa Batasang Pambansa ng mga nagsusulong dito ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kanina ay nagkaroon naman ng pagpupulong ang mga mambabatas. Pasado alas 10 ng umaga kanina nang sunod-sunod na dumating ang ilang kongresista rito sa Batasang Pambansa. Ayon kay OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino, isa itong caucus ukol sa mga hakbang at paghahanda ng mga kongresista para sa nalalapit na eleksyon. Sabi naman ni Aklan 2nd District Representative Teodorico Jarez. Baka naman di forum yan baka naman. Baka mga meeting ng sindikato yan Jr., hindi ito caucus kundi simpleng fellowship lamang ukol sa mga nakamtan na at mga gagawin pa ng mga kongresista sa ilalim ng 19th Congress. Iba naman ang pahayag ni House Deputy Minority Leader Franz. Tayo na kilig. Yung model na St. Peter, kilig na kilig. Ma'am, parang tinatagay mo lang yung formalin Ang tindi ni Madam, talaga naman, walk up like this siya. Para sinampal-sampal siya ng 5 pusa. Meron pa siyang pula sa pisngi. Ayun ang committed child abuser. Kinakausap ng mga media. Itong aling ito may ginawang kabulastugan sa gobyerno. Nakita nyo ba yung tapatan nila ni Bato? Napahiya ito. Muntik na lunukin yung mic. At ito rin nagsabi na proud daw siya na makakaliwa siya. Boba talaga. Franz Castro, tangina, pag natalo ka sa Congress, wag ka nang bumalik magturo sa mga estudyante Wala silang matututunan sa'yo kundi puro kabobohan Castro at ang kanyang revelasyon patungkol nga sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ang pagpupulong na umano ito. Tingnan nyo, sino ang mga nagfa-file ng kaso? Komunista. Tapos inapprove nila. Putang inang kakapal ng mukha nyo. Mantakin mo mga komunista. Pinapaandar kayo. Mga komunista, inuutos-utusan kayo. Mga sundalo at mga pulis, putang ina, ito yung mga congressman natin at mga senador natin. Nakikipagkasundo sila at binibigyan nila ng importansya itong mga pinagpapagawang sirkus ng mga makabayan black. Ilan na nga lang sila, may boses pa. 4, 3 na lang yata na partido yan sa kamera, putang ina, nagkakabulahan pa tayo. Oo, puta. Ito ang pinakamatindi sa lahat. Mga sundalo, habang nakikipagpatayan kayo dyan sa bundok, wala dyan yung mga kalaban nyo. Andi dito na sila lahat, nasa Malacanang na sila, nasa Congress. Wala na kayong aabutan sa mga kuta ng mga NPA dyan.
Oh, hindi ba? Gamat hindi sila imbitado. Paano so, po nasabi na impeachment at pirmahan? Ngayon nagsabing official. Official, gano'ng kalapit sa... Ayan oh. So komunista na tayo. Kasi ang nagpapaandar ng mga issues sa bayan natin, komunista. Bongbong. Tangina, tulog ka ng tulog. Akala mo, napapaikot mo sa mga palad mo itong mga komunista na to. Kayo ang pinapaikot nila sa Chubibo. Kayo ang pinapakain nila sa pating. Oh, mantakin mo etong mga hayop na makabayan na to, magkaroon sila ng boses, iilan lang sila. At gusto nila daw ng pagbabago, yung mukha nga nila, hindi nila mabago. Leader from the majority. May narinig kayo ilang bilang na po yung Well, committee? we are in-expect daw na makukuha yung 1/3. Which is? 103, pero nag-expect pa ng more than that. Gonggong, anuin ninyo, tanongin ninyo, or sagutin ninyo. Yung tanong, bakit hindi ninyo imbestigahan si Bongbong Marcos sa intelligence funds niya? Sa paggamit niya ng kanyang budget, bakit hindi nyo siya iniimbestigahan? Ibig bang sabihin, meron na kayong pinipilingan? A-attend po tayo ng caucus, reorientation natin dahil tulong po ito dahil malapit na po ang ating elections. Hindi ko pa po alam kung kabilang po ang impeachment sa caucus natin ngayon dahil ito pong caucus na ito usually pagka nagkakaroon po kami ng caucus, yun po ang mga agenda ay sinasabi po on the spot. Hindi caucus to, fellowship to, last day. Parang last day ng klase. Utay na mga sinungaling talaga. Sabi nung isa, caucus. Sabi naman ito, hindi daw, parang Christmas party lang. O parang year-end party or graduation party, maghihiwa-hiwalay na kami. Putang na, sinong irerespeto mo sa ganitong bahay? Puro sinungaling yung tao. Anong ulam? Paksiw. Puta, pero pag tingin mo, adobo. Sabi mo, paksiw, adobo naman pala. Hindi, para hindi mo ubusin. Mga hayop kayo. Mga manluloko. So, last day ng klase, pinag-uusapan natin, sine. Puta, hindi na gumagalaw yung mukha nito. Ganun na magsalita, oh. Yung labi na lang sa baba yung gumagana. Ano ba kasi mga tinitira ninyo? Bakit ganyan ang nangyayari sa inyo? Sino ba tong congressman na to? Ano ba to? Disgrasya ba to? Na-stroke? Ano ba nangyari rito? Ba't ganito to magsalita? Bakit puros tabingi? Kasi pinag-uusapan natin, sine. Saan tayo manonood ng sine? Ngayon siguro pag-uusapan natin na more power to everybody running for re-election. Ang mga naghain naman at nag-endorso ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente, iba-iba rin ang pananaw kung may kahinatnan pa nga ba ang mga reklamo. Laban kay Duterte, may ilan kasing nagsasabi na kulang na sa oras bagamat ang iba hindi nawawala ng pag-asa. I signed one of the endorsement, one of the impeachment. Ayan tandaan nyo sinong pangalan nitong puki ng inan to. Ayan, tandaan nyo yung pangalan ng hayop Tandaan nyo yung pangalan Oh. One of the endorsement. Ayan Gabriel Bordado Jr. Alam nyo ba, kamag-anak yata ito nila Marcos. Tapos balitang-balita na ito yata yung gusto nilang ipalit kay Romualdez. Abangan nyo dito nyo narinig yan. Dito nyo first time narinig yan na si Romualdez ay tinatrabaho na din ng kanyang mga kaibigan sa dyan sa taas. Matapos trabahuin si Zaldico. Ito naman si Romualdez naman. Patay, wala na. Magugutom na lahat ng congressman. Pagka wala na si si sa pangalan. One of the impeachment complaint. Pag wala na si pag wala na si Tambi, alam na dis Alam na dis. Sir, kung kayo yung tatanungin, better ba kung uusad yung fourth impeachment complaint or anything na pwedeng i-endorse today bago matapos ng session? Sa tingin ko kasi wala nang panahon Wala nang panahon. Ito na ang last day namin. And we will be out for more than
4 months, campaign. So sa tingin ko wala na eh. Mali ang interpretasyon ng iba sa konstitusyon. Ang konstitusyon nagsasabi na ang termino ng congressman at senador hanggang June 30. Oo, hanggang dun lang. At hindi ka na magiging congressman. Colmenares, huwag ka mag-alala. So kung ma-refer today ang impeachment complaint at kahit na mag-convene ang mga senador early June para after the election, pwede silang mag-trial. Joshua, balikan lang natin yung naging panayam nga ng media. Joshua, balikan natin yung mga naging panayam nga ng media kanina kay House Secretary General Reginald Velasco. Ang sabi niya, kapag nga natuloy na ito, kasi sabi niya, abangan na lang yung plenary session ng Kamara mamayang alas 3 ng hapon. Pero kapag naisapinal nga at natuloy na itong bagong impeachment complaint o itong fourth impeachment complaint na may pirma ng higit pa sa 1/3 ng mga mambabatas, ay diretso na agad daw yan na maitatransmit sa Senado. At Joshua, maibanggit ko na lamang din, kasabay ng prayer vigil na nakikita nyo nga sa aking likuran para sa mga pro-impeachment dito nga sa mga grupo. Kaya nga yung mga pro-impeachment, wag na kayo magdasal. Kung sama kayo mga demonyo, mga punyeta kayo, nagdadasal pa, ginamit nyo pa ang Diyos. Mamatay na kayo lahat. Hindi kayo karapat dapat magdasal. Dapat sa inyo lahat. Dapat sa iyo sabugan ng bulkan. Na nagsusulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa House Plenary naman ay kasalukuyang isinasagawa naman yung necrological service para sa yumaong si Congressman Edsel Lagman. Mabuti naman nabawasan ng mga buwaya. Ay, hindi pala. Rest in peace. Joshua? Yes, may lalinawin na din natin, kanina doon sa mga na-interview ng mambabatas, nabanggit ito. May panahon pa kaya na umusad yung impeachment complaint lalo't malapit na ang hatol ng bayan 2025? Joshua, para nga din na mas maintindihan ng ating mga kababayan, itong mga nakaraang linggo ay may 3 impeachment complaints na nakabinbin dito sa Kamara. Ang mga tinutukoy na track nito, may iba't iba kasing mode kung paano uusad ang impeachment complaints. Ang tinutukoy nitong naunang 3 complaints ay dadaan pa yan sa committee level at parang normal na bill o resolution talaga nga may mga dinadaan ng proseso. Pero Joshua, ito nga talaga yung update dito nga sa Kamara. May isang mode kasi na kung ang isang complaint ay inendorso at suportado ng 1/3 ng mambabatas, yan ay higit 100, sabi nga ni Sec. Gen. Velasco ay 102. Yan ay magdidiretso na yan sa plenary at kapag yan ay naaprubahan na, yan ay diretso naman na sa Senado. Joshua, kung may oras pa ay dito sa Kamara, talagang kung talagang umusad na mamaya sa plenaryo. Ayan sino pa isang nagsampa ng kaso? Si Leila de Lima. Si Leila de Lima po, ang kapatid niyan, asawa ni Joma Sison. So itong Pilipinas ay pinatatakbo na ng mga komunista. Kaya naman pala yung mga sundalo sa bundok, wala nang makabarilan, nandito ng mga animal. Ayan nasa picture. Huwag kayong magagalit sabihin nyo na naman, nire-red tag kami. Di kayo nire-red tag, kayo mismo umamin. Umamin kayo na mga makakaliwa kayo. Na proud kayo na kaliwa kayo, tapos pagka sinabihan kayo mga komunista, galit na galit kayo. Kakapal ng mga mukha ninyo. Dati sa kalsada sila nagrarally. Wala tayong pakialam. Ngayon, gumagamit na sila ng resources ng gobyerno. Itong lahat ng gamit dito na ginamit nila dyan sa propaganda nila na yan. Pera ng bayang Pilipinas yan. Tapos pinapagamit nyo na ng ganyan-ganyan sa mga kalaban ng estadong mga hayop kayo. So talagang Congress na to ang pinakabulok. Tama si PRD na itong house na ito ang pinakabulok sa lahat. O yan, makikita ninyo. Infiltrated, infested na po nila ng mga surot na mga aktivistang mga walang silbi sa buhay. Kakapal ng mga mukha nyo. Dapat sa inyo ipakulat sa krus. Mga hanimal kayo. At mag-aabang tayo mga bossing. Abangan natin kung ano pa yung mga magagawa natin mga boss. At sabi ko sa inyo, gusto tayong patahimikin. Dahil doon, mas lalo tayong mag-iingay. At hindi tayo mga bossing makakakuha ng
Hindi tayo maririnig kung hindi po kayo nagla-like, hindi po kayo nag-share ng mga content natin. Gusto natin ng pagbabago sa buhay. Gusto natin ipagtanggol ang mga Duterte. Gusto natin ipagtanggol si BP Sara, tapos like and share lang, hindi nyo pa magawa. Mga hayop. Maraming salamat sa inyong panunod. At babantayan natin lahat ng mga mangyayari at tayo po ay mag-upload para po kayo po ay updated sa lahat ng mga issue sa bayan. Hit the notification bell dun sa mga nanonood dito. Tumatalino na kayo, hindi pa kayo nagno-notification bell at saka nagsusubscribe ha. Oo, nakikita natin yung mga hindi pa nagsusubscribe dyan. Subscribe na. At i-share nyo na ito para baka sakali kapitbahay nyo isa sa mga congressman na yan, atakihin sa puso. O hindi mabuti para magandang laban ng Pilipinas. Hindi korap ang mga Duterte. Hindi magnanakaw ang mga Duterte, hindi protektor ng pogo at ng mga drug cartel ang mga Duterte. Pero masasabi ko ng lahat ng mga nandito sa lamesa na to, kalaban niya ng Estado. Kaya nga surang-sura tayo, dirin-diri tayo sa Congress dahil ang Kongreso ngayon infested na ng mga pesteng kulisap. Malaki talagang dulot ng mga komunista sa bayang Pilipinas. Kaya sa Mayo, parang awa nyo na sa party list, wag na kayo. Wag na kayong boboto ng kahit isang party list ng mga komunista. Okay, parang awa nyo na. Kung hindi, bahala kayo sa buhay ninyo. Mga matay kayo sa gutom, mga matay kayo sa... Bahala kayo. Maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Kita-kita po tayo sa ating susunod na vlog. God bless you again ha. O like and share. May Facebook po tayo. Like and share. Hindi po tayo magpapatakot, di magpapasiil. We are not Filipinos for nothing. Ipaglalaban natin ng ating bayang Pilipinas. Ipaglalaban natin ang demokrasya sa Pilipinas. Ipaglalaban po natin ang batas sa Pilipinas. At itatakwil natin lahat ng mga kalaban ng gobyerno, magnanakaw, NPA, komunista, makakaliwa, makabayan, black, lahat yan. Paalisin na natin sa bayang Pilipinas at tayo po, paalisin na natin sa kapangyarihan yan. At tayo mga bossing, being voters ng darating na eleksyon, gamitin po natin ng matindihan para linisin ang bayang Pilipinas mula sa mga komunista, magnanakaw, demonyo, satanas, Judas, Barabas, Hestas. Okay, thank you.